Magandang araw na muli mga boss, dito na tayo sa part 2. Dahil napalitan ko na ng brake master, road test na kami. Lumulubog? Hindi lumulubog. Hindi siya pag... Narinig nyo, hindi siya lumulubog, kaya lang wala daw sudden stop. Yung pagpreno mo bigla, dapat titigil. Ayun ang nawala. Ano? Hindi siya yung pag... Kaya hindi siya nalubog, ano? Hindi yun. Mahina yung hangin, sir. Titignan ko. Sige. Sabi mo nga dyan. Narinig nyo naman mga boss, hindi na lumulubog yung preno nito. Kasi bago na nga yung brake master niya, dati kasi lumulubog yan pag tinapakan. Ngayon, ang problema naman, paandarin ko yung makina. Tapos tatapakan ko itong brake pedal niya. Kung mapapansin nyo, itong brake pedal niya, pag tinapakan ko, mataas na nga siya, hindi na nga siya lumulubog. Ang problema, medyo matigas. Ito ang hindi sa akin nabanggit nung may-ari. Kasi nga, nung nag-road test kami, hindi ko na siya tinesting eh. Siya na mismo, diretso alis na kagad kami. Siyempre nga, natuwa siya dahil hindi na nga lumulubog yung brake pedal niya. Dahil ayun talaga yung main problem niya eh. Pero ngayon, na-check ko na, pupunta muna ako dito sa vacuum hose niya, dito sa hydrovac. Pero sa gitna ako magbubukas ng vacuum hose. Kung mapapansin nyo, ang lakas humigop ng vacuum hose niya. Oh. After ko itest dyan mga boss, sa hydrovac ako mismo bumunot ng vacuum hose. Okay din. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, dito na ako nagpunta sa hydrovac niya mismo. Ang gagawin ko dyan, babaklasin ko itong hydrovac niya. Pag ganito ang problema mga boss, okay yung vacuum hose niya, malakas naman siya humigop. May problema na dito mismo itong hydrovac niya. Sabi nga ng customer, last year kapapalit lang daw itong hydrovac niya. Sabi ko naman, wala akong magagawa kasi ayan ang lumabas sa diagnose ko. At malalaman naman natin yan kapag napalitan ko ito ng bago. Yung customer is maayos naman kausap, pumayag naman siya. Sa pagtanggal ng hydrovac mga boss, sa brake pedal niya may pin yan. Hindi ko na napakita sa inyo kasi push button lang yung pin nito eh. Tapos dito naman sa hydrovac niya mismo, meron niyang 4 na nut. Tatanggalin nyo lang yung 4 na nut, gagamit kayo ng number 12 na box wrench. Pag natanggal nyo na yung 4 na nut niya, ito na yung pinakahuli, babalik ka ulit dito sa harapan ng makina mo. Dahil nga sa nagtest ako ng hydrovac, natanggal ko na yung 2 nut dito sa brake master assembly. Kaya ang tatanggalin ko na lang dyan yung 2 fitting na number 10. Kung makikita nyo, yung sa gilid yung isa. Tapos dito naman sa harapan, itong isa, ayan yung tinatanggal ko, ayan yung isang fitting pa. Ang diskarte dyan, para di kayo magtagal, pag naluwagan nyo na yung mga fitting o kaya kahit anong klaseng nut, kamayin nyo na para mas mabilis siyang matatanggal. O tingnan nyo, di ba natanggal ko na yung brake master assembly? O dito ka naman sa hydrovac niya, dahil natanggal mo na yung 4 na nut niyan, at yung pin dito sa brake pedal, mabubunot mo na yan ng madali. At ito na yung bagong hydrovac, syempre minats ko muna yan bago ko ilalagay para hindi ako magkamali. Ganun ang pag-test mga boss. At pag okay na, sa palagay mo parehas sila o pwede mo nang ilagay itong bagong hydrovac. Sa pagkabit ng bagong hydrovac mga boss, tandaan nyo, ibabalik nyo siya sa dati niyang posisyon para hindi kayo magkamali. At siguraduhin nyo, maayos yung pagkakalapat ng hydrovac. Hindi kasi pwede na basta-basta nyo nilang isasalpak yan. Dapat lapat yan para yung push rod dito sa brake pedal niya ay hindi magbago o kaya hindi siya tabingi. At pag okay na, pwede mo nang ilagay yung 4 na nut niya. Number 12 din yung nakalagay na bagong nut dyan mga boss. Kaya ang gagamitin mo na ngayon dyan is yung bagong nut na. Kamay mo muna sa pagkabit mga boss, madali lang naman yan. Tapos higpitan mo na ngayon ng box wrench mo na number 12. Siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo dyan mga boss. Hindi dyan pwede yung maluwag para hindi ka magkaroon ng problema. Pag okay na, pwede mo nang ilagay yung pin niya dito sa brake pedal at saka sa push rod ng hydrovac mo. Ito kasing push rod ng hydrovac mo at dito sa brake pedal, magko-connect yan sa pamamagitan ng pin mo para hindi sila maghiwalay. Tapos pwede mo nang ilagay itong brake master mo ulit. Unahin mo ilagay yung 2 fitting niya na number 10 ang nut niya. Tapos pag nailagay mo na yun, ilagay mo na yung 2 nut dito sa brake master assembly mo para may duktong mo na dito sa hydrovac. At pag okay na, higpitan mo na yung 2 fitting na nilagay mo dito sa brake master. Number 10 yung gagamitin mong open wrench dyan. Tapos pag nahigpitan mo na yan, dito ka naman ngayon sa 2 nut ng brake master assembly mo. Number 12 naman yung gagamitin mong box wrench dyan. Lagi ko lang pinapaalala sa inyo, kailangan maayos yung pagkakahigpit nyo, hindi pwedeng maluwag yan. At dahil okay na, pwede na mag-bleed. Sa pagbe-bleed mga boss, kailangan nyo na makakasama. Paandarin nyo itong makina, tapos ipapump nyo yung brake pedal. Pag nag-pump siya ng brake pedal, after a seconds, papatigilin nyo yun mga boss. Dapat naka-steady lang siya, nakadiin sa brake pedal. Kayo naman, magre-release ka ngayon ng brake fluid dito sa fitting niya. Ganon. Uulitin nyo lang mga boss yung pag-bleed hanggang sa buo na yung fluid na lumalabas dito sa brake master mo. At yung brake pedal mo naman, magiging normal na siya ngayon. Na ibig sabihin, wala nang hangin itong brake master assembly mo.
At dahil nga sa nag-bleed ka, kumalit yung fluid dyan, pwede mo siyang buhusan ng tubig para siguradong hindi mabakbak yung pintura. Dahil nga sa ang ginawa ko dito kanina nung nagtetest ako, inirekta ko yung vacuum hose, tinanggal ko muna yung check valve niya para sigurado ako na yung paghigop ng hangin is malakas dito sa hydrovac. At dahil sa okay naman siya, ibabalik ko na itong check valve niya dito sa hydrovac. Siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakalagay nyo ng mga clamp dito sa hose papunta ng hydrovac. Maging dito sa hose papunta dito sa check valve niya, kailangan maayos yung pagkakalagay mo ng clamp niyan. Kasi nga, meron niyang hangin na humihigop na hindi pwedeng magkaroon ng singaw. At pag okay na yung pagkakalagay mo ng clamp, start na natin itong makina para magkaalamanan na. Make sure na itong brake fluid reservoir mo is naka-level na yung fluid niyan. Ibaba ko na itong hood para pahatulin na natin yung customer kung okay na ba siya. Yan ang hinahanap niyang preno. Pag binigla mo, gusto niya ganyan. Kaya lang ang problema, humina at lumakas, meron pa rin komento si boss, pero joke niya lang Dati yun. naman problema ka sa preno, ngayon naman may preno na. Ayaw mo naman ng ganun kalakas. Kasi nasanay ako matagal na. Pero naman, tagal na panahon, preno mo. Ilang buwan na kasing di bomba yung preno ni boss, pero ngayon okay na. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!